Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 531. Naglakas loob ka bang saktan ako? Unang update. Namula ang mukha ni Muchinren nang marinig niya ang Breaking Realm Flower. Kasabay nito, lumiit din ang manggas. Sa pagtingin sa katotohanan na ikaw ay isang matandang kaibigan, ibigay ang Broken Realm Flower at iligtas ang iyong buhay. Malamig na sabi ng dalawang halimaw nitong tiyan. Muchinren ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, dalawang nakatatanda, narito talaga ako para sa Realm Breaking Flower, ngunit ito ang nararapat sa aking Panginoon. Karapat-dapat ito. Ang dalawang halimaw mula kay Tungtian ay ngumisi na may singkit na mga mata, ano ang ibig sabihin ng karapat-dapat dito? Naiintindihan mo ba? 10 taon na ang nakararaan, noong kinubkob ang dalawang nakatatanda, hindi ba't nangako sila sa Panginoon ng Breaking Realm Flower para humanap ng tulong? Tanong ni Muchinren habang nakataas ang ulo. 10 taon na ang nakalipas. Nag-isip si Tungtian Shuangwai, sinabi ko nga sa iyong Panginoon, ngunit napakaraming taon na ang nakalipas, hindi na ako nagbibilang. Tulad ng pagharap sa isang matandang lalaki na tumangging bayaran ang kanyang utang, si Muchinren ay medyo nagalit saglit. Dahil naaalala ito ng dalawang nakatatanda, kung gayon ang Realm Breaking Flower na ito ay dapat ibigay sa aking amo. Kaya hindi ko ibibigay itong Realm Breaking Flower. Sinabi ni Muchinren sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Kung hindi mo ibibigay, itatago mo ang iyong buhay. Malamig na sabi ng dalawang halimaw ni Tungtian, at pagkatapos ay kumilos si Lightning, tinamaan si Muchinren ng malakas na palad. Pinagsalikop ni Muchinren ang kanyang mga kamay upang saluhin ito, ngunit silang dalawa pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaharian ay napakalayo, at ang Tungtian Twin Monsters ay bumangga muli ng buong lakas sa pagkakataong ito, kaya't si Muchinren ay direktang napaalis at lumipad patungo sa direksyon kung saan nagtatago si Jingzi. Sa pagkakataong ito, wala nang pakialam si Jingzi. Isipin mo, maaari ka lang magpakita. Tumalon siya at lumipad patungo kay Muchinren, hinawakan siya sa kanyang mga bisig, at dahan-daang nahulog. Ikaw. Nang makita ni Muchinren si Jingzi, nakakunot ang gilid ng kanyang bibig, medyo komplikado ang kanyang mga mata, at bago pa siya makapagsalita, umagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Huwag ka nang magsalita pa. Mahinang sinabi ni Jingzi, pagkatapos ay inilagay ang isang kamay sa likod ni Muchinren para mag-inject ng panloob na enerhiya sa kanya. Junior, bakit ikaw na naman? Natigilan ang dalawang Tungtian monster nang makita nilang si Jingzi iyon. Dalawang senior, masters din kayo, at nagtulungan din kayo na mangbuli ng babae. Kung ipagkakalat ko, hulaan niyo kung ano ang sasabihin ng mga tao sa mundo tungkol sa inyo. Namula agad ang mukha ng dalawang halimaw sa langit. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sinong bubuli sa kanya? Hiniling lang namin sa kanya na ibigay ang Broken Realm Flower. Nakuha mo na ba ang Broken Realm Flower? Ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo para magtanong. 2 beses na kumaibot ang bibig ni Muchinren, ngunit nang sumagot siya, itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo at ngumiti, sinabi niyang hindi niya ito kinuha. We saw it with our own eyes. Kinuha niya. Kaya walang masama doon. May tiwala ako sa kanya at hindi ako magsisinungaling, kaya walang masama. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, iniunat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga braso. Nang makita ito, agad na napaatras ang dalawang halimaw mula kay Tungtian. Natakot sila sa granada na ibinato ni Jingzi noong nakaraang gabi. Sa kabutihang palad, agad nilang ginamit ang kanilang panloob na lakas upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang. Kung hindi, sila ay malubhang nasugatan. Kaya nang makita kong nag-aabot si Jingzi, naisip kong maglalabas siya ng granada at magpapasabog muli ng isang tao. Junior, ano ang binabayaran mo? Nako, mga senior, huwag kayong kabahan. Kumuha si Jingzi ng self-explosion pill, iwinagayway ito sa harap ng dalawang halimaw at nakangiting sinabi, tonic lang ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo kay Mo. Sinabi ni Qingren, halika, buksan mo ang iyong bibig. Ibinuka ni Muchinren ang kanyang bibig ng medyo katangahan, at ang tableta ay itinapat sa kanyang bibig kasama ng kamay ni Jingzi. Kakaiba ang pakiramdam, at napaka-komportable. Namula ang mukha ni Muchinren at nakapikit ang kanyang mga mata. Inangat ni Jingzi ang kanyang ulo at sinabing, kung ayaw ninyong dalawang senior na lumabas ako at magsalita ng walang kaparekan, tapusin na natin ang usaping ito ngayon. Anong uri ng bulaklak ang hindi nasisira? Ito ay isang sirang bulaklak. Oh, yung sirang bulaklak, wag mong sabihing hindi mo kinuha yung bulaklak. Kahit kunin mo, ganun ba kahalaga? Ba, walang alam na binata. Ang isang pambihirang bulaklak ay namumulaklak lamang tuwing 10 taon. Sa tingin mo ba ito ay mahalaga? Ang mga taong natigil sa Breakthrough Realm, lalo na bilang isang pang-6 na antas na master, maaari kang makakuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap sa pamamagitan ng pagkain ng isa sa mga bulaklak na nakakasira ng lupain. Dati ay may 5 realm breakang na bulaklak sa bundok.
Mahigit isang taon na ang nakalipas, dumating ang iyong amo at pumili ng 3 sa kanila. Ngayon ay may mas kaunti. Sino ang pumili nito kung hindi siya? No wonder sobrang kabado ang 2 halimaw sa langit, napakalakas pala ng realm-breaking flower na ito. Ang pinakamahalaga ay, ang kanyang amo ay kumuha ng tig-3 bulaklak. Gumawa si Jingzi ng ilang kalkulasyon at halos nahulaan na ang jingjing na bulaklak na ito ay ginamit upang pinuhin ang jujube peel. Hindi nakakagulat na ang epekto ng tabletang ito ay napakahimala. Hindi mo naman maiisip na kinuha natin kung may nawawala, di ba? Paano mo masisigurong hindi dumating ang aking amo para kumuha ng isa pa? Ito, Tung Tian Shuangguai talagang hindi magagarantiya. Dahil ang matandang medicine boy ay nasa Jingxi City, at sa kanyang kasalukuyang antas, kahit na malaya siyang makapasok at makaalis sa Changsheng Mountain, walang makakapansin. Ngunit sinabi lang ni Mu Qingren na kinuha niya ito. 2 nakatatanda, pagdating ng aking amo, maaari mo siyang tanungin muli. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, niyakap niya si Mu Qingren at lumipad palayo. Hahabulin sana siya ng isa sa 2 halimaw mula kay Tung Tian, ngunit pinigilan siya ng isa. Bakit hindi mo ako hayaang habulin siya? Umiling ang isa pang halimaw at sinabing, napakatuso ng batang iyon at may kakaibang nakatagong sandata. Nakalimutan mo na ba ang pagkatalo na dinanas natin kagabi? Sino ang nakakaalam kung maabyutin natin siya? Gumagamit na naman siya ng mga nakatagong armas. At saka, kahit maabyutin pa natin, wala tayong magagawa sa kanya. Tutal nasa syudad naman ang matandang medicine boy, kaya hindi magandang saktan siya. Pagkatapos ay panuurin mo na lang silang kunin ang Broken Realm Flower. Haha, ano? Magiging advantageous kaya sila. Tumikim si Tung Tian Shuangkai, talagang darating muli ang matandang medicine boy. Pagkatapos ay gagamitin natin ang bagay na ito para banta siya at hayaan siyang mag-iwan ng ilang mga tabletas. Ang mga tabletang ginawa ng matandang medicine boy ay mas mahal kaysa sa Pokang Flower. Mas mabuti. Tama ka, mas matalino si kuya. Niyakap ni Jingzi si Mu Qingren at lumipad pababa ng bundok nang hindi lumilingon. Nang makitang hindi siya hinabol ng 2 halimaw mula kay Tung Tian, nakahinga siya ng maluwag. Masyadong mahina si Mu Qingren at hindi niya ito madala sa lungsod, kaya nakahanap siya ng malayong open space at ibinaba siya. Pagkatapos ay tinulungan niya itong magtanim ng kaunting lakas sa loob, at habang unti-unting nagkakabisa ang mga self-explosive na tabletas, unti-unting bumabawi ang kutis ni Mu Qingren. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Jingzi na nakayakap sa kanya, kumikislap ang malalaking matingkad nitong mga mata. Biglang hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Nang makitang gising na siya, nagreklamo si Jingzi na may kawalang kasiyahan. Masyado kang matigas ang ulo, hindi ba? Sinabi ko sa iyo ang panganib, bakit hindi ka nakinig? Gayun din, ang isang sirang bulaklak ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Mabuti na lang at dumating ako ngayon, kung hindi ako dumating, ano ang gagawin mo ngayon? Inikot ni Mu Qingren ang kanyang mga labi, huminto sa pagtingin sa kanya, at bamulong, ang pinakamasamang bagay ay ang kamatayan. Medyo nagalit si Jingzi, at walang malay na tumingin sa kanya. Isang sampal ang dumating sa nakausling bahagi na inilarawan sa paglalarawan. Pagkatapos ng sampal, kahit ako ay medyo natulala, nataman ko ba si Mu Qingren? Ang mukha ni Mu Qingren ay sobrang pula na kaya niyang tumulo ng tubig. Buti na lang at mahina siya ngayon at hindi masyadong gumagalaw. Nakagat lang niya ang kanyang mga labi at tinitigan siya, "You dare to hit me?" Bumilis ang tibok ng puso ni Jingzi. Bakit hindi ka maglakas loob? Kung hindi ka sumunod, bubugbugin kita. Kabanata 532, Guru at Apprentice. Ikalawang update. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, itinikom ni Mu Qingren ang kanyang mga labi at hindi na pinabulaanan ang isa pang salita. Nakahinga ng maluwag si Jingzi, ngunit kasabay nito ay nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang, bakit hindi ka magpatuloy sa pagsuway? Sa ganoong paraan, maaari kong samantalahin ito at tamaan ito ng 2 beses pa. Don't tell me, masarap pa rin sa pakiramdam. Sa oras na ito, si Mu Qingren ay hindi nakipagpunyagi sa kanya sa isyong ito, ngunit nagtanong, ano ang ibinigay mo sa akin na makakain? Nag-isip sandali si Jingzi, at pagkatapos ay nagsabi, isang gamot na pampalakas. Iyon lang, may nararamdaman ka ba? Tumango si Mu Qingren, bumabuti ang pakiramdam. Kaya't patuloy na ginamit ni Jingzi ang kanyang panloob na lakas upang maghatid ng enerhiya sa kanya, at sa wakas ay bumalik sa normal ang kutis ni Mu Qingren, at ang kanyang mga pisngi ay naging kulay rosas. Makalipas ang halos isang kapat ng isang oras, tumayo si Mu Qingren. Okay. Tumango si Mu Qingren, okay. Kung gayon, bumalik tayo. Mungkahi ni Jingzi at tumingin sa langit. Pasado 12:00 na ng tanghali at medyo nagugutom na siya kaya tumalikod na siya at naghanda para bumalik. Aray! Sumigaw si Jingzi, lumingon sa oras upang makita ang mga paa ni Mu Qingren na dahan-daang nahuhulog, hawak ang kanyang masakit na puwetan, at medyo hindi nasisiyahan na sinabi, paano mo babayaran ang isang pabor ng may sama ng loob?
Mahinahong sinabi ni Mu Qinren, ito ay isang sipa bilang kapalit sa sampal na ibinigay mo sa akin ngayon. Maglinis tayo. Kung tungkol sa pagligtas mo sa akin ngayon, babayaran kita sa hinaharap. Paano kita mababayaran? Kinaikit ni Jingzi ang kanyang mga mata at nagtatakang nagtanong. Naramdaman ni Mu Qinren na ang kanyang mga mata ay mali at medyo nakakainis, kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at sa wakas ay nagtanong, paano mo ako gustong gantihan? Hehe. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng kaunting kahihiyan, ikaw ang bahala, ako hindi mahalaga. Hindi naman niya masasabing committed siya diba? Ngunit kung maaari talaga tayong magkaroon ng Master-Disciple Rice Bowl, parang, mabuti. Kinagat ni Mu Qinren ang kanyang mga labi at sinabing, maghintay ka lang. Pagkasabi niyon ay hindi na siya nagtagal at mabilis na umalis. Hoy, huwag kang masyadong maglakad, hintayin mo ako. Mabilis siyang hinabol ni Jingzi. Jing. Hindi bumalik si Zi sa mansion ni Prince Jin, ngunit dumiretso sa istasyon ng Qingyan Gate. Sa sandaling lumingon siya sa pinto, nakita niya sina Lin Qingshan at Yu Bo na nagbubulungan sa labas ng pinto. Mula sa titig na iyon, alam niyang may nangyari. Ahem. Umubo ng 2 beses si Jingzi bago tumalikod ang dalawa. Nang makitang si Jingzi iyon, agad na lumakad si Lin Qingshan na galit na galit. Gusto niyang bugbugin si Jingzi, ngunit napigilan niya ang resulta. Matapos bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga, tumigil si Lin Qingshan. Ano ang relasyon mo kay junior sister Qingqiu? Malamig na sabi ni Lin Qingshan. Ito ang uri ng relasyon na gusto mo. Sa oras na ito, si Yu Bo, na nakahawak kay Lin Qingshan, ay tumayo at nagsabi, nakita ng lahat ang talento ni President Jin kahapon, ngunit maaari lamang siyang magsulat ng mga tula at liriko, at higit sa lahat ay hindi niya magawa. Hayaan ang mga babaeng iyon na pahalagahan ito, ngunit para sa aming mga pangunahing sekta, ito ay parang walang silbi. Ang aming hinahangad ay martial arts, hindi tula. Madalas na tumango si Lin Qingshan, iniisip na si Jingzi ay hindi man lang marunong ng martial arts, kaya hindi na siya natatakot. Nang makita ang masamang tingin ni Jingzi, nakaramdam ng pagtatampo si Yu Bo, ngunit nagpatuloy siya, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay bago sa mundo, kaya hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para iba ang tingin niya sa iyo, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong mag-isip at gawin mo na lang ang iyong trabaho ng may kapayapaan ng isip. Ang mga opisyal ng korte ay katulad natin. Wala pang sinuman sa ating Qingyan sect na nakipagsanib sa mga alagad ng korte. Habang sinasabi niya iyon, sinulyapan niya si Lin Qingshan at sinabing may pagsang-ayon, kung ikukumpara kay Senior Brother Lin, paano sa tingin mo ang isang opisyal ng korte ay napakabata? Siya na ang pinuno ng 5 sekta, at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Pagkatapos ng pambabala ni Yu Bo, bahagyang tumango si Lin Qingshan, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, napaka-proud. Sino ka? Sumulyap si Jingzi kay Yu Bo, at nang hindi na siya hinintay na magsalita, pinagalitan niya, it's none of your business. Napag-alitan niya si Yu Bo. May nakilala akong mga scholars dati. Alin ang hindi banayad at magalang? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tulad ni Jingzi na nagsasalita ng maruruming salita. Basta, talunin siya. Siya ay isang opisyal ng korte at inutusang pumunta dito para sa isang panayam. Sineseryoso ito ng kanyang amo, kaya wala siyang maipaliwanag matapos siyang bugbugin. Pero huwag kang makipag-away, nakakairita talaga. Bago pa man siya makalaban, nagsimula na namang magmura si Jingzi. Nakikipag-ugnay ka sa isang inabandunang disipulo. Maniniwala ka ba o hindi? Magsabi ka lang at sasabihin ko sa iyong Panginoon mamaya. Ba, magtatayo ka lang ng sekta at maglakas loob kang tawagin ang iyong sarili na ikalimang sekta. Gusto mo ba ng kahihiyan? Tingnan ko, na may The Axe Gang at Hammer Gang ay pareho lang. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsalita si Yu Bo, dahil naging kulay ng atay ng baboy ang mukha ni Lin Qingshan. Gaano kakalakas ng loob na minamaliit ang mga tao mula sa ating sekta? Huwag kang magsinungaling, minamaliit ko lang ang iyong sekta ng Qingcheng. Ang ating Qingcheng sect ay isa sa 5 pangunahing sekta. Kung minamaliit mo ang ating Qingcheng sect, minamaliit mo ang lahat ng malalaking sekta. Malamig na sabi ni Lin Qingshan. Bumalik ka sa 5 sekta. Sino ang umamin nito? Pwede bang itigil muna ang paglalagay ng ginto sa iyong mukha? Ikaw. Ang sekta ng Qingcheng ay ang 5 sekta, at pinag-uusapan lamang ito ng mga tao sa mundo ng pribado. Tunay nga, walang nakakaintindi aminin ito ng harapan. Kapag nanalo ako sa martial arts tournament, tayo ang magiging 5 pangunahing sekta. Haha, kailangan naming hintayin na makuha mo, di ba? Sinong hindi nagsasalita ng malalaking salita? Sabi ko nga kaya kong manalo sa martial arts tournament. Naiinis na sabi ni Jingzi. Ba, ikaw lang. Tiningnan ni Lin Qingshan si Jingzi pataas at pababa, kung kaya mong manalo sa martial arts tournament, ako, si Lin Qingshan, ay handang buwagin ang Qingcheng sect. Natigilan si Jingzi at agad na masayang sinabi, okay, para mabuwag kayo, mananalo ako sa martial arts tournament kahit na isa kang sekta ng sari-saring sekta.
Pagkatapos sabihin iyon, hindi niya pinansin ang 2 taong natulala at humakbang papasok sa Xindian Gate. Pagkabalik kagabi, nagbigay na ng tagubilin si Master Mingji sa mga disipulo sa sekta. Kaya pagkarating ni Jingzi, mabilis siyang dinala sa bulwagan, kung saan nakaupo si Master Mingji. Natapos mo na ba ang pakikipanayam sa Tungtian Palace? Tumango si Jingzi at nakangiting sinabi, oo, gusto ko lang pumunta sa Xindian Sect para bisitahin ang pinuno ng Mingji Sect. Nag-aaral lang ako sa opisyal na negosyo sa Tungtian Palace, at ang totoong negosyo ay nasa Xindian Sect natin. Tumangala si Master Mingji sa kanya at nakangiting sinabi, alam mo lahat. Well, bata pa kami noong naghiwalay kami, at hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnay sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Nang makilala ko siya, nagulat ako. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Master Mingji at sinabing, gusto kong pasalamatan si Master Mingji sa kanyang kabaitan sa aking pangatlong kapatid na babae sa mga nakaraang taon. Pag-aalaga at suporta. Nakangiting sabi ni Master Mingji, bakit mo ako gustong pasalamatan para sa Chinkyo? Wala na ang mga magulang ko. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, kailangan kong pasanin ang ilang mga responsibilidad. Narinig ni Jingzi na sinabi na wala na ang kanyang mga magulang. Bumantong hininga si Master Mingji, at pagkatapos ay nagsabi, masayang-masaya ako na maaari kang magkaroon ng ganoong ideya. Gayunpaman, si Chinkyu ay aking ipinagmamalaki na disipulo, at ito ay aking pagpapala na tanggapin siya bilang aking disipulo, kaya hindi muna ako kailangang pasalamatan. Tumango si Jingzi at sinabi kay Master Mingji ang tungkol sa interview. Kabanata 533 pumasok ka. Ikatlong update. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gumawa ng isang espesyal na panayam. Ngumiti si Master Mingji, dahil sa relasyon mo ng magkapatid sa pagitan mo at ni Chinkyu, sa hinaharap, ang mga gawain ng Xindian Sect ay magiging katulad ng sa iyo, kaya hindi ako matatakot sa iyo. Hindi ako tutulungan sa Xindian Sect. Tumawa ng pipi si Jingzi. Sa 4 na sekta, si Master Mingji ang tila may pinakamaraming kumpiyansa ngayon. Tutal nandito naman ang ate niya. Kung gusto nilang makapanayam, magagawa pa rin ito ni Jingzi. Hindi nagbibigay. Hindi lamang magbigay, ngunit bigyan din ng prioridad. Gayunpaman, ngumiti pa rin siya at sinabing, ayon sa sinabi ng pinuno ng Mingji Sect, ang pag-unlad ng sekta ay nangangailangan pa rin ng tulong ng Imperial Court, kaya bakit ayaw ng sekta na makipagtulungan sa Imperial Court? Kung tutuusin, ito ay isang sitwasyon kung saan ang pakikipagtulungan ay nakikinabang sa magkabilang panig, kaya bakit hindi subukan ito? Bagamat nangako siya sa harap ni Haring Jin na kakausapin lamang niya ang 4 na malalaking sekta at hindi na niya pag-uusapan ang mga usapin sa korte, ngunit hindi mapagkakatiwalaan ang sinabi ng lalaki. Bukod pa rito, alam ni Jingzi na kahit magsalita siya, sa relasyon nila ni Chinkyu, hinding-hindi siya maitaboy ni Master Mingji. Sumulyap si Master Mingji sa kanya, umiling at nakangiting sinabi, ibang-iba ang bibig mo sa kapatid mo. Natatakot akong hindi masabi ni Chinkyu ang dami sa isang taon gaya ng ginagawa mo sa isang araw. Nagkunwari si Jingzi. Kung hindi mo naiintindihan, ituring mo lang ito bilang isang papuri at nakangiting sabihin, Master Mingji, sa totoo lang hindi kita kinakausap bilang presidente ngayon, ngunit nakikipag-chat lang sa iyo bilang isang junior para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Ang posibilidad. Umiling si Master Mingji, hindi na kailangang pag-usapan ito, talagang imposible. Master Mingji, bakit imposible? Dahil ang sekta ay hindi magiging sa awa ng iba. Isang basalyo. Paano si Tungtian K? Sila rin ang 4 na malalaking sekta, pero ngayon sino ang hindi nakakaalam na naging aso si Tungtian K sa ilalim ni King Jin? Sinulyapan niya ito at sinabing, huwag mong sasabihin ng ganitong bagay sa sinuman sa labas sa hinaharap. Kung marinig ito ng isang taong may puso, ito ay magiging napakahirap para sa iyo. Ngumiti si Jingzi at sinabi, pinaalalahanan ako ni Master Mingji na nasa harapan mo rin ako. Isang banggit lang, how can I dare to do it in front of outsiders? Tumango si Master Mingji, at naging mas maganda ang kanyang impresyon kay Jingzi. Pagkatapos ay sinabi niya, sa simula, ang lakas ng Tungtian K ay hindi kasing husay ng kasalukuyang Qingcheng Sect. Gaano kahirap maging isa sa 4 na pangunahing sekta? Gayunpaman, dahil ang 2 halimaw ng Tungtian ay parehong pumasok sa kaharian ng mga Panginoon, at sa suporta ni Haring Jin sa daan, kaya ngunit sa katunayan, kahit na Xindian Sect, Kunlun Mirror, o ang pinakamahinang Waxian Pavilion, lahat sila ay minamaliit ito, kaya hindi kami nagulat na ang Tungtian Palace ay umunlad hanggang ngayon. At hindi natin tatahakin ang parehong landas na gaya nila. Kitang-kita ang ibig sabihin, na sa puso nila, si Tungtian K ang hamak ng sekta, at nahihiya silang makisama sa kanila, kaya imposibleng makasama sila. Ngunit ayaw sumuko ni Jingzi, kaya't nagtanong siya, nag-aalala ba ang guro ng Mingji Sect na pagkatapos makipagtulungan sa Imperial Court, may baba siya sa posisyon ni Tungtian K sa harap ni Haring Jin. Bago siya makasagot, agad na tiniyak ni Jingzi, kung gayon ay makatitiyak ka. Sa ngalan ng kanyang kamahalan, masisiguro ko sa guro ng Mingji Sect na ang Xindian Sect at ang Imperial Court ay nagtutulungan lamang.
Hindi kailanman pipilitin ng Imperial Court ang Xinjiang sect na gumawa ng anuman. Sa kabilang banda, maaari nitong isulong ang Xinjiang sect ng libre sa lahat ng lugar. Magbigay ng kaginhawaan. Matapos marinig ang kanyang sinabi, si Master Mingji ay natigilan saglit. Kung nais mong bumuo ng isang sekta, pinakamahusay na magbukas ng mga sangay sa iba't ibang lugar o, tulad ng Waxian Pavilion, upang buksan ang iyong sariling industriya tulad ng Waxian Garden. Hindi lamang nito maipapalabas ang impluensya ng sekta, ngunit mababawasan din ang presyon sa mga gastos ng tauhan ng sekta. Share mo na rin, bagay na bagay. Gayunpaman, hindi madaling magbukas ng mga sangay o industriya sa iba't ibang lugar. Kung gusto ng ilang lokal na opisyal na harangin ang mga tao, kahit ang sekta ay walang paraan. Kaya't ang proposal ni Jingzi ay napaka-tempting pa rin. Ngunit nakangiti pa rin si Mrs. Mingji at umiling, kung ang mga opisyal na ipinadala ng korte ng imperial taon-taon ay mayroon kang utak at mahusay na pagsasalita, natatakot ako na ito ay pinadali noon pa man. Gayunpaman, hindi pa rin ako sumasang-ayon. Sabi ni Jing Shefo. Si Master Mingji ay mukhang malumanay, ngunit ang kanyang ugali ay napakatatag, na medyo mahirap kontrolin. Hindi nakakagulat na ang mga nakaraang opisyal ay nabigo lahat. Ngunit ayaw niyang sumuko, kaya sinubukan niyang sabihin ang lahat, Master Mingji, lahat ng sinabi ko ay totoo. Guro, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Sa oras na ito, kakapasok lang ni Yubo mula sa labas at nagkataong narinig ng magsalita si Jingzi, naisip niyang nagrereklamo siya at agad na galit na sinabi, Guro, nasagasaan ko lang si Master Lin. Lin Qingshan sa labas at nagsalita lang. Si Jingzi ay tumingin sa kanya na parang tulala at walang sinabi. Lalong nagalit si Yubo, Master, sinamantala ng lalaking ito ang kanyang katayuan bilang minor de edad na opisyal. Hindi lang siya walang kwenta at bastos sa senior sister, kundi pumunta rin siya kay Master para magreklamo at magsalita ng walang kaparekan. Hindi kanya malinlang. Sinulyapan siya ni Master Mingji, narito si Lin Qingshan. Oo. Natigilan si Yubo, di ba sinabi niya lang? Nag-o-overthink ka. Sinasabi sa akin ni Jingzi ang tungkol sa ilang mga panayam. Para kay Lin Qingshan, wala lang siyang nabanggit. Biglang naging matalim ang kanyang mga mata, kasunod nito, si Lin Qingshan ay tumalikod sa Xinjiang sect. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na huwag mo na siyang samahan muli. Kung nanatili ka sa iyong pagkahumaling, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Oo, guro, hindi ako nangangahas. Itinaas ni Yubo ang kanyang ulo at sinulyapan si Jingzi, na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Jingzi, hanapin si Qingqiu. Hindi ko alam kung pinaalalahanan niya siya, ngunit muling ngumiti si Master Mingji at sinabing, narito rin ang babaeng iyon mula sa Waxian Pavilion. Pagkatapos na akayin ng isang disipulo ng Xinjiang sect sa isang pakpak sa likod bahay, tinanggihan ni Jingzi ang disipulo na kumatok sa pinto para sa kanya, sinabi na maaari lang siyang pumasok at hayaan siyang umalis. Sabi nga sa kasabihan, kung kilala mo ang iyong kalaban at kakampi, makakalaban mo ang 100 laban. Tumingin si Jingzi sa paligid at walang nakitang tao, pagkatapos ay nagtiptoe siya sa bintana at palihim na itinaas ang kanyang ulo upang marinig ang sinasabi sa loob at ang tiyak na yugto ng pag-unlad. Hay, walang gumagalaw sa loob, at walang maririnig na nagsasalita. Posible kayang lumabas silang dalawa. Malamang hindi, kung hindi ay hindi siya dinala ng alagad dito. O, ang kalmado bago ang bagyo. Nag-iisip si Jingzi nang bigla siyang makaamoy ng pamilyar na halimuyak. Pagkatapos ay hinanap niya ang halimuyak at iniangat ang ulo. Pagkatapos, naranasan ni Jingzi ang pinaka-nakakahiya na sitwasyon para sa kanya. Maya-maya ay bumukas ang papel na bintana sa silid. Si Qingqiu ay nakatayo sa harap ng bintana na nakahalukip-kap. Tumayo si Wang Yingqiu sa likod niya na may vino expression sa kanyang mukha. Ang pamilyar na aroma na naamoy ni Jingzi ay ang bango ng kanyang katawan. Ang dalawa sa kanila ay nakatingin sa kanya ng masama sa sandaling ito. Oh, nagkataon lang. Anong ginagawa mong sumisilip dito? Dahan-daang tumayo si Jingzi at ngumisi, kagagaling ko lang din dito. Hindi ko alam kung alin sa maraming kwarto ang pag-aari ng ikatlong kapatid na babae, at natatakot ako na nasa maling lugar ako, kaya makinig ka lang. Basta hindi ako nahihiya, mahihiya ang iba. Pinandilatan siya ni Qingqiu, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Pumasok ka. Chapter 534 na talaga. Natulog ka rin sa kanya. Unang update. Pagkatapos, gamulong, si Jingzi sa bahay, isinara ni Qingqiu ang pinto ng mahigpit gamit ang kumalatong. Ang malakas na tunog ay kumakatawan sa kanyang kalooban sa oras na ito. Tumayo ka. Kaya't si Jingzi ay tumabi kay Wang Yingqiu ng masunurin, naging masunurin gaya ni Wang Yingqiu ngayon. Nagkatinginan ng dalawa at mapait na ngumiti, bakas sa mga mata nila ang pakikiramay sa isa't isa. Ayos lang kung hindi ito titingnan ni Qingqiu, pero mas lalo siyang nagagalit kapag tinitigan niya ito. Hehe. Ang isa ay ang kanyang kapatid at ang isa ay ang kanyang matalik na kaibigan. Sila ang pinakamalapit na tao sa kanya, pero nagsama silang dalawa para dayain siya. Sino ba naman ang hindi magagalit kung ipaubaya sa kanila? Tsaka, kung titignan ang paglalandian nilang dalawa, hindi lang ito tungkol sa pagsisinungaling sa kanya.
Palaging nararamdaman ni Chinkyu na ang relasyon nilang dalawa ay mas hindi kapanipaniwala kaysa sa inaakala niya. Malamig siyang ngumuso at sinabing, ikaw Wang Yingqiu. Ihahatid kita, matagal na akong tinawag, ngunit hindi ka umimik. Ngayong nandito na si Zier, nararamdaman mo ba na mayroon kang maaasahan at hindi ka na natatakot? Pagkatapos ay sumandal siya sa mesa habang nakahalokip-kap, sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon. Walang makakaalis ngayong gabi. Para kang nagtatanong sa isang bilanggo. Gayunpaman, magkakaiba ang iniisip ni Jingzi. Walang aalis ngayong gabi. Isang lalaki at dalawang babae lang ang naroon. Hindi kaya bago dumating ang Master at Apprentice Rice Bowl, magkakaroon ng Best Friend Rice Bowl scene. Pagkatapos ay sumulyap si Jingzi kay Wang Yingqiu at lubos na humanga. Matagal na ako dito pero wala akong nabanggit. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng lakas ng loob. Ngumiti si Hishi at sinabing, Third Sister, huwag masyadong mahigpit. Hindi naman big deal, pag-usapan na lang natin. Manahimik ka. Tinatanong ko ngayon si Wang Yingqiu, ano ang iyong ginagambala? Maaari kang tumakas mamaya. Hindi ito gagana. Nag-ambala. Hindi ba? Tapos hindi na siya nagsalita. Halika, sabihin mo sa akin, bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga kung alam mong kapatid ko siya? Bakit hindi ka sumulat ng liham at ipinapasa ito ni Phage? Tanong ni Chinkyo, kinurot ang kanyang baywang. Napabuntong hininga si Wang Yingqiu sa kanyang puso. Noong nakilala siya ni Chinkyo dati, nagkaroon na ba ng ganitong agresibong eksena? Kailan mo hindi tinawag ang iyong sarili na ate? Ngayon ang pagtawag sa kanya sa kanyang unang pangalan ay nakakakonsensya at ginagawang hindi komportable ang mga tao. Ngunit matagal na niyang naisip ang eksenang ito, matagal na niyang naisip ito pagkatapos niyang magkaroon ng relasyon kay Jingzi. Pagkatapos ng lahat, siya ay kanyang kapatid na babae, at siya ay naging kanyang hipag, kaya angkop para sa isang dwarf na mauna sa ranggo. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang paghusga mula sa relasyon ni Jingzi at Chinkyo, sa malaot madali ang relasyon ng dalawa ay magiging pareho sa kanila. Pagdating ng panahon, tatawagan niya ang sarili niyang kapatid. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, biglang bumuti ang kanyang kalooban. Kaya't ngumiti siya at sinabing, Chinkyo, sa totoo lang gusto kong sabihin sa iyo. Ngunit naisip ko na ito ang bagay sa iyong pamilya pagkatapos ng lahat, at pupunta siya sa Jinxi. Kailangan mong makilala ang isa't isa sa lalong madaling panahon o huli. Hindi ba ito kailangan para sa akin? Malamig na bamantong hininga si Chinkyo. Anya, sabihin mo ulit, ano ngayon ang relasyon ninyong dalawa? Huwag mo akong tretuhin na parang tanga, na nagsasabing walang relasyon. Ito ang pinaka-inaalala ni Chinkyo. Tayong dalawa. Sinulyapan ni Wang Yingqiu si Jingzi, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tulong. Jingzi. Naunawaan at alam na hindi na may tatago ang ganitong bagay, kaya agad niyang sinagot, Third Sister, una tayong nagkakilala dahil tinulungan ako ng may-ari ng hardin na magsanay ng martial arts. Tulungan kitang magsanay ng martial arts. Bagamat hindi siya nasisiyahan, nagtanong pa rin si Chinkyo na may pagtataka, malinaw na wala kang alam sa anumang martial arts, bakit mo ako hinihiling na tulungan kang magsanay ng martial arts? Sa tingin mo ba ay ang pangatlong kapatid na babae ay hanggal at napakadaling linlangin? Ngumiti si Jingzi at tumigil sa pagsasalita. Sa susunod na sandali, bigla siyang gumalaw, kasing bilis ng kidlat, at dumating sa harap ni Chinkyo sa isang iglap. Ang bilis ay napakabilis kaya hindi man lang ito nakita ni Chinkyo ng malinaw. Sa pagkakataong ito, napatulala si Chinkyo. Kagabi, naawa pa rin siya na hindi alam ni Jingzi ang martial arts, at marami siyang sinabi tulad ng, maganda kung hindi ka marunong martial arts at makapasok sa Qinyan sect. Sino ang nakakaalam, binigyan siya ni Jingzi ng isang sorpresa. Isa pa, mas nagulat ako kaysa natuwa. Paano ito posible? Pagkaraan ng mahabang panahon, si Chinkyo ay bumalik sa kanyang katinoan at tiningnan si Jingzi ng mabuti, malinaw na wala akong nakikitang anumang pagbabago sa iyong panloob na enerhiya. Paano ka magkakaroon ng ganoon kataas na Qinggang? Nang makita si Chinkyo ang kanyang atensyon ay ganap na naakit, si Jingzi ay natuwa at nakangiting sinabi, ito ay isang mahabang kwento, ngunit kailangan kong magsimula sa isang mahiwagang tableta ng Jujubi. Kaya, nagproseso si Jingzi ng isa para kay Chinkyo na hindi niya sinasadyang nakuha. Ang pag-inom ng Jujubi pills, at pagkatapos ay sa tulong ni Wang Yingqiu, ang kwento ng patuloy na pagpapabuti sa martial arts ay ginagamit upang magtatag ng magandang imahe ni Wang Yingqiu na nagsasakripisyo ng sarili para sa iba. Ngunit ang focus ni Chinkyo ay hindi sa pagtulong ni Wang Yingqiu sa kanya sa pagsasanay ng martial arts. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, talagang natulog ka rin sa kanya. Nabulunan si Wang Yingqiu at patuloy na tinatanong ni Chinkyo, medyo nabalisa. Dahil hindi siya komportable, sumagot siya, bakit hindi mo sinabing natulog siya sa akin? Okay, aminin mo na. Kahit na natulog ka sa kanya o natulog siya sa iyo, natulog ka lang sa akin. How dare you say it? Kailan ka pa naging makapal ang balat? Kinurot ni Chinkyo ang kanyang baywang, puno ng momentum. So ano? Pinahintulutan ni Wang Yingqiu na sabihin siya noon, ngunit nang sabihin ng kanyang matalik na kaibigan na siya ay makapal ang balat,
nagalit si Wang Yingqiu, kaya tumigil siya sa pagiging sunod Sun Yiren at ibinuka ang kanyang bibig upang lumaban. So what? Best friend kita, pero natulog ka sa kapatid ko sa likod ko. Ano sa tingin mo? Nagalit si Qingqiu, at tumaas ng isang oktabo ang kanyang boses. Hindi na siya ang tahimik at matikas na fairy girl noon. Medyo katulad nito. Si Wang Yingqiu ay hindi dapat magpatalo, hindi mo man lang alam kung ano ang nangyari sa pagitan natin, at patuloy mong sinasabi na natulog tayo bukod pa, sino ang nagsabing hindi tayo makatulog? Pwede ang iba, pero hindi mo kaya. Wala kang pakialam. Sobra ba? Kapatid niya ako, bakit wala akong pakialam? Ako pa rin ang babae niya, hindi ko kailangan mong pakialaman ito. Hindi ko inaasahan na napakawalan siya mo. Ikaw ang may mukha. Paulit-ulit mong sinasabi na kapatid mo ito, at ginagamit mo ito bilang dahilan. Hindi ba dapat bigyan ka ng iyong kapatid na babae ng iyong basbas? It was obvious that I brought you to know him, but you keep it secret from me and follow him secretly. Now, you still want my blessing. Kinurot ni Qingqiu ang kanyang baywang, lalong namula ang kanyang mukha at mas galit. At dahil nagpa siya si Wang Yingqiu na makipag-away, wala na siyang balak na pakawalan pa siya kaya kung gawin ang anumang gusto ko kasama ang sarili kong lalaki. Nakaramdam ako ng utang na loob, kaya binitawan ko siya, pero kung hahayaan mo akong umalis, hindi. I don't need your blessing, kasi sobrang saya natin together. I think you can't eat sour grapes. Gusto mo rin ba siyang makasama sa puso mo, at nagalit ka nung nalaman mong nauna ako? Dahil sa mga salita ni Wang Yingqiu, natahimik si Qingqiu at natulala. Si Jingzi naman ay nagtago sa isang tabi, nanginginig at natatakot magsalita. Ang dalawang babae. Ang cute. Kabanata 535 ang may-ari ng hardin ay ang aking babae, pangalawang update. Then let me ask you, natulog ka ba sa kanya para mag-practice ng martial arts? Biglang sinabi ni Qingqiu, sinabi ko kung bakit sa pagkakataong ito nalaman ko na ang iyong kaharian ay mas mabuti kaysa sa huling pagkakataon na bumangon ako ng labis bago ako umalis. Ito pala ay dahil sa iyo at sa kanya. Tumigil muli si Qingqiu at nagpatuloy, natanggap mo ba ang balita mula sa iyong Panginoon na siya ang magiging master ng Waxian Pavilion sa hinaharap, at ikaw ay kailangan kong bumalik sa Waxian Pavilion upang mga siwa, at ang aking mga kasanayan sa martial arts ay masyadong mababa para kumbonsihin ang publiko, kaya sinamantala ko ang pagkakataong uminom ng jujube pills para magsanay sa kanya. Ano, sa tingin mo ginawa ko ito para lang magsanay ng martial arts? Sinabi ni Wang Yingqiu matapos itong marinig. Isang malungkot na ngiti. Noong una ko siyang nakilala, wala talaga siyang martial arts skills. Kung gusto ko talagang mag-practice ng martial arts, hindi ko siya lalapitan, di ba? Si Qingqiu ay nakatayo roon ng walang sinasabi, na parang natuklasan niya na ang kanyang tanong ay puno ng mga butas. Kung sa tingin mo ay kasama ko siya para lang magsanay ng martial arts, kaya kung talikuran ang aking martial arts at umalis sa paaralan hanggat makasama ko siya, handa akong gawin ang lahat. Siguro dahil sa mga araw na ito kasama si Jingzi dahil sa sobrang tagal nilang hiwalay, o dahil natatakot sila sa sinabi ng kanyang amo na si Mu Qingren kay Jingzi, o dahil nag-aalala siya sa kanyang mga alalahanin, sa oras na ito, itinaas ni Wang Yingqiu ang kanyang ulo at ginawa ang pinakamagiliw na pagtatapat. Matapos marinig ito, hindi na nag-alala si Jingzi kay Qingqiu. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Wang Yingqiu para aliwin ito anong klaseng lalaki siya kung hindi niya pinahalagahan ang sarili niyang babae. Tiningnan ni Qingqiu ang eksenang ito at naisip ang matapang at mapagpasyang monologo ni Wang Yingqiu ngayon, at nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa totoo lang, nahihirapan si Qingqiu mula noong bumalik siya kagabi. Sa sobrang abala niya ay hindi siya makatulog magdamag. Bago kahapon, may kakaibang lugar si Jingzi sa kanyang puso. Pagkatapos ng kahapon, mayroon pa ring kakaibang lugar si Jingzi sa kanyang puso. Ngunit ang dalawang uniqueness ay lubhang naiiba. Ginugol niya ang buong gabi na hindi ito mabalanse. Kaya nakaramdam siya ng pagkabalisa at pagkalito sa loob, at ang kanyang saloobin kay Wang Yingqiu ay refleksyon ng kanyang panloob na pagkabalisa. Tungkol naman sa sinabi ni Wang Yingqiu, may problema ba kung talagang may relasyon siya kay Jingzi? Dapat walang problema. At nagalit nga ba siya dahil palihim na natulog ang best friend niya sa nakababatang kapatid? O, ninakawan siya. Sa pag-iisip nito, namula si Qingqiu, at biglang hindi niya alam kung paano magalit. Malinaw na mas maaga siyang dumating kaysa sa kanya mahigit 10 taon man ang nakalipas o noong nagkita kaming muli sa Qinyan Daos Temple mahigit 10 taon na ang lumipas, nauna siya sa akin. Ba't pumunta lang siya sa harap ko? Matapos ilabas ni Wang Yingqiu ang kanyang galit, bigla siyang nahulog sa isang nakakahiyang sitwasyon, ito ang kanyang matalik na kaibigan, kapatid ng kanyang lalaki, at ang kanyang magiging panganay na tiyahin. Paano siya naging maingay? Noon pa man, tapat na nakatayo doon ang dalawang babaeng kanina lang nag-aaway, magkahawak ang mga kamay, nakayuko ang ulo, at medyo nakakatuwa ang malikot nilang tingin. Tumingin si Jingzi kina Qingqiu at Wang Yingqiu, nakataas ang sulok ng kanyang bibig. Sa oras na iyon, hindi siya nang ahas at hindi makaalis sa bukid, dahil kung aalis siya sa bukid sa oras na iyon, madali siyang mapapatay kung hindi siya mag-iingat. At ngayon, naramdaman niyang isa itong magandang pagkakataon para matapos siya.
Sa tingin ko, tumahimik ka. Pagbuka pa lang niya, galit na galit siyang pinigilan ng dalawang babae. Marahil, sa kanilang pananaw, siya ang may kasalanan ng lahat ng nangyari sa 2 taong parang magkapatid. Paano ka hindi magagalit kapag naririnig mo siyang nagsasalita na parang walang nangyari? Mapait na ngumiti si Jingzi at tumigil sa pagsasalita, dahil ang isang tunay na lalaki ay hindi gagamit ng kanyang bibig sa oras na ito, ngunit ang kanyang mga kamay. Kaya kinuha niya ang kamay ni Wang Yingqiu at naglakad pasulong. Nang makarating siya kay Qingqiu, iniunat niya ang kanyang kamay, ngunit iniwasan niya ito. Natagpuan ni Jingzi ang tamang sandali, muling tinamaan ng kidlat, hinawakan siya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay kinaladkad silang dalawa sa kama, pinaupo, at naupo sa pagitan nila. Inabot ng isang kamay ang baywang ni Wang Yingqiu, at ang isang kamay naman ay nag-isip sandali bago inabot ang pambalot sa payat na baywang ni Qingqiu. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Kung hindi niya ito aagawin, sa malamig at mayabang na ugali ni Qingqiu, hindi niya alam kung anong taon o buwan niya ito hahawakan. Sa kabutihang palad para kay Wang Yingqiu, siya ang babae ni Jingzi kung tutuusin. Mas malala pa ang ginawa niya kaysa yakapin siya ng maraming beses, kaya niyakap na lang niya ito. Ngunit iba si Qingqiu. Nang dumampi ang kamay ni Jingzi sa kanyang baywang, nang inig ang kanyang buong katawan at tinitigan si Jingzi. Nagpanggap si Jingzi na natulala at hindi tumingin sa kanya. Sa halip, damaykit siya, mahigpit na yamakap sa baywang nito, at biglang nagpuwersa sa mga kamay nito. Si Qingqiu ay nagpakawala ng isang, tumikim, nawala ng lakas, at sumandal sa kanyang mga braso. Tatayo na sana siya at magtatago nang marinig niyang sinabi ni Jingzi, kayong dalawa ang pinakamalapit na tao sa akin sa mundong ito. Ang pinakamalapit na tao. Nang marinig ito, ang lakas na nakalap ni Qingqiu ay biglang tila naubos. Para siyang hingal na hingal at hindi na kumibo. Inaaliw ko pa ang sarili ko sa puso ko, siya si Zir. Ang kapatid na pinakamamahal at pinakamamahal ko, hayaan siyang yakapin ako. Wala lang. Nang makitang mas tapat silang dalawa, labis na nasisiyahan si Jingzi at nakangiting sinabi, kayong dalawa ang pinakamalapit na tao sa akin. Nasasaktan akong makita kayong dalawa na nag-aaway. Malakas niyang kinamayan si Wang Yingqiu at sinabing, ang may-ari ng hardin ay aking babae. Siya noon, ngayon, at magiging sa hinaharap. Walang makapaghihiwalay sa atin. Ang mga salitang ito ay talagang para aliwin si Wang Yingqiu. Kung tutusin, napapaligiran na siya ng mga babae ngayon. Kung hindi siya hinahanap ni Qingqiu, magiging mahirap para kay Muqing na palabesin siya. Si Wang Yingqiu ay labis ding nag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Jingzi. Matapos marinig ito, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Jingzi. Nang makita ito, sinabi ni Jingzi kay Qingqiu, "Third sister, ikaw din ang pinakamalapit na tao sa akin sa mundong ito. Nakaukit sa aking mga buto ang ganitong uri ng closeness. Kahit na mahigit 10 taon tayong hindi nagkita, palagi tayong magiging pareho kapag nagkita tayong muli. Hindi na kami magkakilala, ngunit nang magkita kami sa Qinyan Daoist Temple, naramdaman ko pa rin ang hindi maipaliwanag na pagiging palakaibigan at mas marami akong nakipag-usap." Nahulog sa malalim na pag-iisip si Qingqiu. Ito ang kanyang buhol. Matapos malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Jingzi, nahirapan siya kung bakit nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam para sa isang kakaibang lalaki nang hindi niya alam na kapatid niya si Jingzi. Ngayon pagkatapos makinig sa paliwanag ni Jingzi, bigla niyang napagtanto, ito ay dahil kapatid niya ito. So there is a sense of closeness in my bones. Kahit hindi ko alam ang pagkakakilanlan niya, hindi ko maipaliwanag na malapit ako. Sa pag-iisip tungkol dito, unti-unting kumalas ang buhol sa aking puso. Hawak-hawak si Qingqiu sa kanyang mga bisig, malinaw na naramdaman ni Jingzi ang kanyang katawan pagkatapos magpahinga mula sa mahirap hanggang sa malambot, nakaramdam siya ng kasiyahan at nagpatuloy, ikaw at ang may-ari ng hardin noon ay may napakagandang relasyon bilang matalik na magkaibigan. Kung may lamat sa pagitan namin ng aking matalik na kaibigan, talagang hindi ito ang gusto ko. Tapos pinagtagpo niya silang dalawa. Inilabas niya ang kanyang mga kamay, tiniklop iyon sa harap niya, at nakangiting sinabi, kayong dalawa, pakiayos. Kabanata 536 na Third Sister, Third Update. Sa katunayan, bukas na ang buhol sa pagitan ni Wang Yingqiu at Qingqiu. Kung wala si Jingzi, maaaring maayos nilang dalawa ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at makipag-usap sa isa't isa. Ngunit narito siya sa eksena, palagi akong nakakaramdam ng sobrang awkward at nahihiya. Kaya't naunang tumayo si Wang Yingqiu, medyo namumula ang kanyang mukha, at hindi siya nang ahas na tumingin kay Qingqiu. Naisip niya sa kanyang sarili, matagal na akong lumabas. Malamang nag-aalala si Master, kaya aalis muna ako. Pagkasabi noon ay humiwalay siya sa kamay ni Jingzi. Nag-walk out. May-ari. Sigaw ni Jingzi. Nang makitang nagpumilit siyang umalis, nasabi na lamang niya ang isang mapang-akit ng ngiti, kung gayon ay magkikita na tayo. Saka siya nagsimulang bumangon. Mabangis na lumingon si Wang Yingqiu at tinitigan ng masama si Jingzi. Sa paghusga sa kanyang kasalukuyang relasyon kay Jingzi, mas malapit siya kay Qingqiu. Kahit gaano pa katindi ang awayan ngayon, basta silang dalawa lang ang magkasama, hindi niya kailangang suyuan.
Pero iba si Chinkyo. Sa oras na ito, kailangan pa niyang suyuan. Ngunit hanggal na gusto ni Jingzi na iwan si Chinkyo para paalisin siya. Hindi ba ito isang tanga? Dahil pinandilatan ni Wang Yingqiu, agad na naunawaan ni Jingzi ang iniisip sa kanyang mga mata. Bahagya siyang natigilan at halos pag-alitan ang sarili sa pagiging tanga. Nang isara ni Wang Yingqiu ang pinto at umalis, ang kanyang kamay ay hindi na muling umalis sa kamay ni Chinkyo, nakaupo doon ng payapa. Hinahayaan mo lang siyang umalis mag-isa. Hindi mo ba siya papaalisin? Nanatiling nakayuko si Chinkyo at natural na hindi nakita ang eye contact ng dalawa. Sa pagkakataong ito, muli niyang inayos ang ayos ng kanyang nakatatandang kapatid. Hoy, ito ay isang malaking araw ngayon, at ang aking pangatlong kapatid na babae ay hindi ang pinakamalaki. Hindi ako magpapaalis ng sinuman ngayon, ako ay mananatili lamang sa aking pangatlong kapatid na babae. Si Chinkyo ay inosente pa rin, at si Jingzi ay ang kanyang pinakamamahal na kapatid, kaya't ang pagiging suyuan ng ganito, kahit na nakayuko ang aking bibig, napakasaya ko pa rin sa loob. Nang makita ito, idiniin ni Jingzi ang kanyang sarili sa kanyang katawan, at pagkatapos ay ipinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan. Umalis ka. Napansin ni Chinkyo na hindi tapat ang kanyang mga kamay, at agad siyang pinandilatan, lumipat sa kama, at pinagalitan siya ng hindi nasisiyahan. Daan. Ito ay magiging hanggal na magsimula sa oras na ito. Anyway, silang dalawa lang ang nandito, kaya hindi natakot sa kahihiyan si Jingzi at muli siyang nilapitan. Anuman ang kanyang mga palusot, diretsyo niyang inakbayan ang payat na baywang ni Chinkyo. Ganito ko niyakap ang pangatlong kapatid ko noong maliit pa ako. Habang sinasabi niya ito, walang kahihiyang isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Chinkyo, at handa na siyang mapilipit at paluan ang kanyang mga tainga kapag oras na para maging walang hiya, siya kailangan mong maging walang hiya, kung hindi, paano ka magkakaroon ng pagkakataon? Bago si Jingzi, pati na ang paghipo kay Chinkyo, walang lalaking makakausap sa kanya ng higit sa 10 pangungusap, pati na si Jingzi na ngayon ay hinawakan siya ng kanyang ulo. Agad na namula ang mukha ni Chinkyo, at may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan na hindi pa niya naranasan. Nakaramdam siya ng komportable, at medyo nangangati ang kanyang katawan, hindi komportable, at tila nag-e-enjoy siya. Pero ang dahilan niya ay nagunat pa rin siya ng kamay para itulak ang tinek. Si Z, bago pa man siya makatulak ay narinig niyang muli itong nagsalita. Natatandaan ko pa na sinabi ng pangatlong kapatid na babae na habang buhay siyang hahawak sa akin. Hindi ko lang akalain na mabilis pala ang oras. Sa isang kisap mata, tatanda na kami. Mas maikli ang buhay na ito. Natatakot ako na hindi ko na mahawakan ang kapatid ko. Napakatagal na. Ang mahinang boses ni Jingzi ay nahulog sa tainga ni Chinkyo, at iniunat niya ang kanyang kamay sa hangin, ngunit sa wakas ay binawi ito ng mahina. Ang lahat ng lumitaw sa aking isipan ay mga larawan mula sa mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Isang matangkad at payat na batang babae ang nakahawak sa mga tainga ng isang batang lalaki na mas maikli ang ulo sa kanya at kagagaling lang sa gulo. Matapos siyang pag-alitan ay hindi na siya nakatiis at sa kaniyakap ang maliit na bata. Sabay kaming umiyak. Naantig ang pinakamalambot na lugar sa puso ko. Ito ang kanyang nakababatang kapatid, kaya bakit hindi siya yakapin? Kaya inabot niya muli ang kanyang kamay at marahang tinapik ang likod ni Jingzi. Bueno, hiniling ng pangatlong kapatid na babae kay Zier na hawakan siya. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Parang may naalala na naman siya, biglang namula ang mukha niya, sobrang charming at charming. Ang sikat ng araw sa hapon ay nakakalat sa mga bitik sa sala-sala ng bintana at sa sahig ng silid, na sumasalamin sa isang halo ng puting liwanag at anino sa silid, na parang natatakpan ng isang manipis na layer ng malambot na gasa. Ang silid ay tahimik at maayos, at ang lahat ay tila napakaganda. Ngunit sa wakas ay sinira ni Chinkyo ang katahimikan. Anong ginagawa mo? Sa orihinal, masaya pa rin siyang nakayakap kay Jingzi, ngunit sinabi ni Chinkyo sa kanyang sarili na huwag masyadong mag-isip, pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Ngunit dahil sa mga aksyon ni Jingzi, kailangan niyang mag-isip pa. Dahil saglit lang nanahimik ang ulo nito, patuloy pa rin ang paghaplos nito sa dibdib nito na nagparamdam sa kanya ng pangangati at pagkataranta. Kaya hindi ko na napigilan, itinulak ko siya palayo, at nagpakawala ng napaka-inosenteng iyak. Well, medyo makati ang ulo ko. Nakangiting sabi ni Jingzi, ngunit sa kanyang puso ay sinusumpa niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakaroon ng tanga. Bakit mo sasayangin ang magandang pagkakataon? Ikaw ay isang ulo, hindi isang kamay. Posible bang may maramdaman ka pa? Pagkaupo, nakita niyang bumuti ng gusto ang kutis ni Chinkyo, kaya nagtanong si Jingzi, third sister, napatawad mo na ba ang may-ari ng hardin? Tumingin si Chinkyo sa kanya, may nagawa ba siyang mali? Napag-isip-isip ko, ikaw lang ang mali sa bagay na ito, kaya hindi ko siya sinisisi dahil dito. Ako ang balisa noon. At kung anuman ang nangyari sa pagitan niya at sa iyo, iyon ay sa iyong sariling kagustuhan. Pagkatapos ay sinabi niyang tahimik, at saka. Ang panganay na kapatid na babae ay parang isang ina, ang ganitong bagay ay talagang responsibilidad ng panganay na kapatid na babae, hindi ko ito magagawa. Nagmamadaling lumapit si Jingzi at inakbayan siya, at nakangiting sinabi,
ano ang sinabi ng ikatlong kapatid na babae tungkol sa akin? Hindi mahalaga. Tapos nakikinig ka. Kailangan mong makinig. Kung gayon, hihilingin ko sa iyo na iwan mo siya, hindi ba? Saglit na natigilan si Jingzi, ngunit nakita niya ang isang tingin sa mga mata ni Chinkyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagiging tuso, napagtanto kong nagbibiro lang siya, at gumaan ang pakiramdam ko. Basta seryoso si third sister, makikinig talaga ako. Saad ni Jingzi, tinatapik ang kanyang dibdib. Kinagat ni Chinkyo ang kanyang mga labi at hindi itinuloy ang tanong. Sa halip, nagtanong siya nga pala, alam ba ng iyong ikalimang kapatid na babae ang tungkol sa iyong mga gawain? Nang makita si Jingzi na umiiling, ngumiti si Chinkyo at sinabing, kung gayon, kailangan mong pag-isipang mabuti kung paano mag-follow up. Sinabi niya, pagkatapos ng lahat, ang iyong ikalimang kapatid na babae ay ang pinakamamahal sa iyo mula noong siya ay bata pa, at ayaw niyang makitang may ibang kasama ka. Kahit na tayo, huwag na lang ang iba. Siya. Tila iniisip si Liu Jinghong nang marinig niya ito. Pagkatapos mag-react ibinuka ni Chinkyu ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, hindi siya madaling kausap gaya natin. Ang isang masamang tao ay kailangan pa ring magalit ng isang masamang tao. Well, sila Wu ang magtuturo sa kanya, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. At naisip din ni Jingzi ang pagiging possessive ni Liu Jinghong noong kasama niya ito noon. Talagang katulad ito ng sinabi ni Chinkyu. Dahil lang sa narinig niya ang may-ari ng hardin, sa gabi, humiling siya ng ilang araw, at hindi niya ito nakalimutan nang umalis siya. Pinaalalahanan niya si Zhu Xining na tumingin sa kanya. Ngunit hindi siya natakot, pagkatapos ng lahat, tinanggap ni Liu Jinghong si Zhu Xining. Kung may isa, magkakaroon ng dalawa, kung mayroong dalawa, magkakaroon ng tatlo, kung mayroong tatlo, magkakaroon ng 4, 5, 6, 7, 8, 10. Chapter 537 Kung mahal mo ako, tulungan mo akong magsanay. Ika-4 na update. Nang makita si Jingzi na malalim ang iniisip at tahimik, sa pag-aakalang siya ay talagang natatakot, tinikom ni Chinkyu ang kanyang mga labi at tumawa, at sabay na nagtanong, nga pala, kasama mo ang iyong pangalawang kapatid na babae sa Jingzhou. Hindi ba niya alam? Pumunta si Liu Jinghong sa Liangzhou, kaya hindi niya alam. Hindi siya naniniwala na hindi alam ni Zhu Xining kung nananatili siya sa Jingzhou araw-araw. Bukod dito, si Zhu Xining ay may mas kalmado at mas sopistikadong ugali, at lahat sila ay natulog sa kanya. Hanggang ngayon, alam lang ni Chinkyu na ang pangalawa at ikalimang anak ay nakitulog kay Jingzi, ngunit hanggang saan siya nahihiya na magtanong. Sa bagay, sabay silang natutulog gaya noong mga bata pa sila. Kung maghubad ka ng damit, natutulog pa yan. Pero dahil natutulog ka, hindi ka naman papasukin ng ibang babae ng ganun kadali diba? Nang makitang tumanggaw si Jingzi, agad siyang nagtanong, alam ng pangalawang kapatid na babae. Kung gayon ano ang kanyang saloobin? Natuwa si Jingzi, hinihintay ko lang na tanungin mo ito. Kaya ngumiti siya at nagsabi, sumasang-ayon ang pangalawang kapatid na babae. Saglit na natigilan si Chinkyo, ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ang pangalawang kapatid na babae ay sumang-ayon, at pinayuhan din ako na bilang karagdagan sa may-ari ng hardin, maaari din akong maghanap ng higit pang mga tao. Ilang beses na tumawa si Jingzi at hindi na nagsalita pa. Sumasang-ayon. Naghahanap ng iba pa. Naramdaman ni Chinkyu na bumagsak ang kanyang pananaw sa buhay, at hindi niya maiwasang magtanong, bakit? Dahil gusto ng pangalawang kapatid na babae na makita akong bumuti at bumuti. Si Chinkyu ay ganap na hindi nakaimik, at naglakas loob na pigilan ang kanyang pagnanasa. Hindi maganda para sa kanya. Kung ikukumpara kay Zhu Xining, hindi ba siya magiging masamang kapatid? Wala siyang sinabi at tumingin kay Jingzi, naghihintay na magpatuloy ito. Dahil alam ng pangalawang kapatid na babae na ang pagsama sa may-ari ng hardin ay maaari ring magsulong ng pagsasanay sa martial arts. Dapat ding malaman ng ikatlong kapatid na babae na ang aming karanasan sa buhay, tulad ng pagpunta sa Jinxi sa pagkakataong ito, ay puno rin ng kahirapan. Paano kung wala talaga akong alam sa anumang martial arts? Maglakas loob na sumama. Tanging ang mas mataas ang iyong kasanayan sa martial arts ay magiging, mas ligtas ka, mas masigurado ang kapatid ko. Paliwanag ni Jingzi na may seryosong mukha. Si Jingzi ay may pangarap, iyon ay, isang araw sa hinaharap, maaari siyang magkaroon ng isang magandang malaking kubrekama kasama ang kanyang magagandang kapatid na babae na hindi kadugo at tinatawag na mga kapatid na babae, ngunit talagang parang mga batang nobya malinaw naman, ang isang beses ay tiyak na hindi sapat. Para sa kanyang mga kapatid na babae, ang apat na nakita niya sa ngayon, maging sila Lu Li, Zhu Xining, Liu Jinghong o Chinkyu sa kanyang harapan, ay napakaganda. Ito rin ang nagpatibay sa kanyang paniniwala sa sama-samang pagtulog at pagkain ng kanin para sa magkakapatid. Bagamat nanalo na sina Liu Jinghong at Zhu Xining, sila ay mga isolated cases. Si Liu Jinghong ay isang childhood sweetheart sa kanya at nasa kanyang puso siya, kaya ito ay partikular na makinis. Sa totoo lang mas mahirap para kay Zhu Xining dahil ang kanyang mga iniisip ay ang pinakatradisyonal, ngunit dahil sa pagpapala ng liham na iniwan ni Jing Wenmao bago siya mamatay, mabilis siyang pumasok sa tungkulin at nag-ambag sa magagandang bagay. Ngunit para sa iba, ito ay mas mahirap.
Halimbawa, si Chinkyo, kung hindi siya gagamit ng mga espesyal na pamamaraan, magiging mahirap na ibagsak siya, kaya sadyang ipinadala ni Jingzi ang mensaheng ito. Kung mahal mo ako, tulungan mo akong magsanay ng kung fu. Matapos ang kanyang pagkatulala, tahimik na nagtanong si Chinkyo, ito ba ang tanging paraan upang makapagsanay ka ng martial arts? Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin ni Chinkyo na ang ideya ng pagsasanay ng martial arts sa pamamagitan ng pakikipagtalik ay katawa-tawa. Oo, kung tutusin, hindi pa ako na-expose sa martial arts dati, at pagkatapos gamitin ang pamamaraang ito, mabilis akong umunlad, ngunit ang ibang mga pamamaraan ay hindi angkop para sa akin upang magsanay ng martial arts. Saglit na nag-isip si Chinkyo, pagkatapos, ayon sa sinasabi mo, kung gusto mong matuto ng higit pa kapag umaban ka sa mas mataas na antas, kailangan mong matulog kasama ang iba't ibang babae. Ang matulog, sa orihinal ay isang napakakaraniwang salita para kay Chinkyo, ngunit ngayon ay naramdaman niya na ang salita ay napaka-vulgar na hindi niya kayang tingnan ito. Ngumiti si Jingzi, sa totoo lang, hindi na kailangan. Kung tutusin, hindi naman ako basta-basta na tao. Paano na lang ako makakahanap ng babaeng marunong martial arts at mag-ensayo sa kanya? At least, dapat ay katulad siya ng may-ari ng hardin at mahal siya. Hindi ako casual. Ang mga tao ay hindi basta-basta tao. Matapos pakinggan ito, napagtanto ni Chinkyo kung bakit hiniling sa kanya ng kanyang pangalawang kapatid na si Zhou Shining na maghanap pa. Dahil masyadong patayo ang kapatid niya. Hindi lang siya maghahanap ng random na babae para magsanay ng martial arts. Ngunit ngayon, mayroon siyang kaparehong ideya kay Zhou Shining. Pagkatapos ng lahat, bilang isang kapatid na babae, umaasa siya na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay magiging mas malakas at mas malakas. Ang mga kasanayan sa martial arts ay hindi dapat masyadong mababa. At dapat mahal nila ang isa't isa. Ako. Sa pag-iisip nito, biglang namula ang mukha ni Chinkyo. Si Jingzi ay binibigyang pansin ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Chinkyo. Matapos makita ang eksenang ito, ngumiti siya ng mura at sinabi kaagad, sa totoo lang, hindi ako makakagat ng higit sa kaya kong ngumunguya. Kung hahayaan mo talaga ako, hindi ko kailangan ng masyadong maraming tao, sapat na ang 2 tao. Bago masakop ang Chinkyo, imposible para kay Jingzi na magsabi ng totoo tungkol kina Sumochen at Kyu Chenchen, na parehong bihasa sa martial arts. Napakadali para sa kanila na magdusa ng social death. 2. Sa oras na ito, matapang na sinabi ni Jingzi, Third sister, kilala mo pa rin ang may-ari ng hardin, paano kung magsanay ka sa akin sa hinaharap, ang may-ari ng hardin ay maaari lamang magbahagi ng kanyang karanasan sa iyo. Natuwa si Jingzi nang maisip niya ang rice bowl ng kanyang matalik na kaibigan. Matagal na natahimik si Chinkyo, namumula ang kanyang mukha at leeg. Tapos tumayo siya na may malamig na boses. Bumaba ka. Ilabas mo ang puwitan mo. Tanggalin mo yang pantalon mo. Pagkatapos ng malutong na, papa, itinaas ni Jingzi ang kanyang pantalon na may hitsura ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ayaw na siyang pigilan ni Chinkyo, sa takot na baka magtanong siya mamaya na hindi niya kayang hawakan. Sige, gabi na, bumalik ka na. Pagkatapos ng lahat ng hirap, third sister, wala ka bang balak na itabi ako dito para kumain? Naaawang tanong ni Jingzi. Walang plano. Malamig pa ring sinabi ni Chinkyo, bukod dito, mas masarap ang pagkain sa mansion ni Prince Jin kaysa rito. Bumalik ka kaagad at magpahinga ng mabuti pagkatapos kumain. Bukas kailangan mong pumunta sa Kunlun Mirror at Waxian Pavilion para sa mga interview. Sa pagsasalita tungkol sa Kunlun Mirror. Jing. Nagtanong si Z dahil sa curiosity, ikatlong kapatid na babae, ang Mirror Master P na iyon ay nagsabi kahapon na ang pagpunta sa Kunlun Mirror ay magbibigay sa akin ng sorpresa. Alam mo ba kung ano ang sorpresa? Oo. Nang magtanong muli si Z, una niyang sinabi, pero ayaw kong sabihin sa iyo, kaya hindi mo na kailangang magtanong. Matagal nang alam ng amo, pangalawang anak, at ikalimang anak, pero hindi nila sinabi sa akin, bakit ko sasabihin sa pang-apat na anak? Well, dapat itong maging patas. Paano pa ba ito matatawag na sorpresa? Kahit ang pangatlong kapatid na babae ay alam ito, ngunit hindi niya sinabi sa kanya. Dahil dito, lalo pang na-curious si Jingzi. Pinahid niya si Chinkyo at sinabi ang lahat ng uri ng magagandang bagay. Sa huli, walang awa niyang hinawakan ang kanyang tenga at mahinang sinabi. Sinabihan niya itong lumabas. Sa labas ng gate ng courtyard, nakatayo doon si Yubo na nakatingin sa paligid. Nang makita niyang papalabas si Jingzi, mabilis niyang inilayo ang kanyang ulo, na parabang nagkasala siya sa paggawa ng krimen. Kung tama ang hula niya, tiyak na pinagkatiwalaan siya ng isang tao na magbabantay kay Chinkyo dahil natatakot siya sa mangyayari sa kanya at kay Chinkyo. Masyadong tamad si Jingzi na pakialaman ang mga ganoong bagay, kaya sumipol siya at umindayog sa kanya sa napakasosyal na paraan. Nakatitig sa kanyang likuran, naikuyom ni Yubo ang kanyang mga kamao. Chapter 538, Paano mo binubuli ang senior kong kapatid? Unang update. Paglabas ko sa Chindian Gate, madilim na ang langit. Maganda ang ani ngayon. Kahit na ang dalawang sekta ay hindi nakapanayam ng maraming mahahalagang bagay, marami pa rin siyang nakuha sa mga tuntunin ng mga personal na relasyon.
Ang unang bagay ay ganap na alisin ang Qiu Chen, at pagkatapos ay lutisin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Wang Yingqiu at Qingqiu, gumawa ng matatag na hakbang tungo sa pagtulog kasama ang pinakamatalik na kaibigan sa hinaharap. Si Jingzi, na nasa mabuting kalooban, ay bumalik sa Jin Palace at nagkataong naabutan si Sumoyan at ang iba pa. Pagkatapos kumain, nang makita ko siyang bumalik, dali-dali akong naglagay ng isa pang set ng pinggan at chopstick. Nang makita si Jingzi na nilalamon ang pagkain, nagtanong si Sumoyan, bakit parang nagugutom siya buong araw. Wag mo nang banggitin. Pinisil ni Jingzi ang ilang salita mula sa kanyang bibig, nahihirapang nilunok ang pagkain, at pagkatapos ay sinabi niya, nagugutom lang ako buong araw. Walang pakialam ang apat na sekta na ito sa pagkain. Reklamo ni Jingzi habang kumakain. Masyadong bastos. Dahil lang sa mga miyembro tayo ng Imperial Court, hindi nila tayo mabubukod ng ganito. Kapag kinabukasan ginanap ang martial arts competition, makakausap natin mag-isa ang leader nila. Kamahalan, Palm. Nagmamadaling sabi ni Jingzi. Ngumiti siya at sinabing, actually, nagbibiro lang ako. Nakiusap sila na mag-interview kami. How dare they ignore the food? Buti na lang masama ang pagkain nila kaya hindi ko nagustuhan. Si Tung Tianke at Waxian Pavilion ay parehong may sariling mga babae, si Qing Yanmen at ang pangatlong kapatid ko, hindi ko kayang masaktan siya. Tama na. Tumango si Sumoyan at nagtanong, may napala ba si Pangulong Jing sa kanyang panayam ngayon? Nakakabagot na manatili mag-isa sa bahay, bakit hindi subaybayan si Pangulong Jing bukas para makita kung paano matagumpay na nakipag-ayos sa kanila si Pangulong Jing. Walang magawang umiling si Jingzi at nakangiting sinabi, kamahalan, ang mga bagay ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Hindi sila makapasok. Talagang panayam lang ito. Walang matutunan ng kamahalan. Ayaw mong pumayag na makipagtulungan sa korte. Lalong nadismaya si Sumoyan nang tumango si Jingzi. Ngunit huwag kang mag-alala, kamahalan, nakaisip na ako ng solusyon, ngunit kailangan kong maghintay hanggang sa magsimula ang martial arts tournament. Gumaan ang pakiramdam ni Sumoyan matapos marinig ang kanyang sinabi. Nakahinga rin ng maluwag si Jingzi. Ngayon ay nagpunta siya sa Tungtian Palace pangunahin para sa isang lihim na pagpupulong kay Qiu Chen. Pumunta siya sa Qingyang Gate para sa kanyang ikatlong kapatid na babae na si Qingqiu. Bukas ay nagpunta siya sa Waxian Pavilion para payapain ang may-ari ng hardin na si Wang Yingqiu. Talagang hindi nararapat na isama si Sumoyan. Pagkatapos kumain, handa nang bumalik si Jingzi. Nagpaalam siya kay Sumoyan at lumapit sa pinto. Sa oras na ito, isang maliit ngunit mar-angle na figure ang tumalon. Kuya Imperial. Sa sandaling lumiko ang maliit na loli sa kanto, nabangga niya si Jingzi na lalabas na sana. 2 beses na inatake ng isang pares ng malalaking nakatagong armas sa kanyang harapan si Jingzi, tinulak si Jingzi ng malakas at napaatras. Mabuti naman ang maliit na si Loli. Pinatatag niya ang kanyang sarili, itinaas ang kanyang ulo, at direktang sinabi, walang hiya. Bago makapagsalita si Jingzi, si Sumoyan sa silid ay hindi nasisiyahan. Xiao, bakit mo pinagalitan si Kuya Huang noong kadadating mo lang dito? Habang nagsasalita siya, lumabas si Sumoyan. Dahil hindi niya alam na nagkamali lang ang dalawang tao, nagpatuloy siya sa pagsaway, masasabi mo bang walang hiya si Brother Huang? Si Xiao ang una. Namula si Su Xiao at sinabing may kalokohan, kapatid na Huang, wala akong sinabi tungkol sa iyo, sinabi kong wala siyang kahihiyan at sinasadya niya akong nabangga. Pagkasabi nun, tinuro niya si Jingzi. Munting prinsesa, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ikaw, isang maliit na babae, ay dumating upang palihim na umatake at bumangga sa akin, isang mahinang iskolar na walang lakas upang pigilan ang isang manok, ngunit sa huli, ang kontrabida ay unang nagreklamo, napaka hindi makatwiran. Hindi nasisiyahang sabi ni Jingzi. Ikaw lang. Ikaw. Wala ka bang lakas magtali ng manok gamit ang iyong mga kamay? Isang mahinang scholar. Aba, hindi pa ako nakatali ng manok gamit ang aking mga kamay. Hindi pa ba ako mukhang mahina? Inosenteng nag-isip si Jingzi, at hindi siya tulad ng isang solong tao. Ganun din, hindi man lang niya tinali ang sarili niya. Tinulungan siya ng mga babae na hawakan siya. Walang hiya. Muling nagmura si Su Xiao. Ang isang mabuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae, lalo na hindi sa salita. Kung talagang gusto niyang lumaban, tiyak na sasamahan siya ni Jingzi sa kama. Tulad ng sa labas, walang interes si Jingzi dito. Pagkatapos ipaalam kay Sumoyan, lumabas siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan siya ni Su Xiao bago siya bumalik. Tumigil ka. Nagkunwaring walang narinig si Jingzi at nagpatuloy sa paglalakad. Hoy, tumigil ka. Naging apurahan ang boses sa likuran niya, na sinabayan pa ng tunog ng trotang. Diretso ang lakad ni Jingzi, pagkatapos ay lumiko sa isang sulok at pumasok sa promenade sa tabi ng lawa sa likod. Pagkatapos ay maaari na siyang bumalik sa bahay, hindi siya papasok sa silid ng isang lalaki sa gabi, hindi ba? President Jing, tinatawag ka ng prinsesa. Ang tagumpay ay nasa paningin, ngunit si Feng Lianro ay bumalik mula sa labas at sinira ang mabuting balita. Napahinto lang si Jingzi at ngumiti, talaga.
Naku, tumatanda na ang lalaking ito. Hindi na gumagana ang tenga ko. Busy ngayon si President Jing, kaya babalik muna ako. Mukhang napagtanto niya na masyado siyang nagsasalita ngunit ang isang prinsesa ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga sa bakuran, at nagkataon na siya ay dumaan, kaya hindi siya maaaring maging walang hiya gaya ni Jingzi at magkunwaring hindi naririnig, tama. Mabilis na tumakas. Lumingon si Jingzi at nakita si Su Xiaoxiao na tumatakbo. Dahil ang aktibidad ay masyadong mabigat, si Su Xiaoxiao ay humihinga ng husto sa oras na ito. Nagtaas baba rin ang pares ng mga nakatagong sandata sa kanyang harapan kasabay ng kanyang paghinga. Ito ay isang kilos na handang lumabas, na nag-alala kay Jingzi. Hindi maiwasang tingnan ito ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima o anim na beses. Marahil dahil sa takot na hindi niya makontrol ang nakatagong sandata, iniunat ni Su Xiaoxiao ang kanyang kamay at hinaplos ito sa kanyang harapan, at galit na sinabi, "Sinasadya mo ba ito? Ilang beses kitang tinawag. Nagkunwari ka bang hindi kita narinig? Tinawagan ba ako ng munting prinsesa?" Tinapik ni Jingzi ang kanyang mga tenga, "Hindi gumagana ng maayos ang aking tenga. Akala ko may asong humahabol sa akin." Ibinuka ni Su Xiaoxiao ang kanyang bibig. Nang ibuka niya ang kanyang bibig, tumambad ang dalawang cute na maliit na ngipin ng tigre. Gusto niya talagang kagatin si Jingzi hanggang mamatay, pero nag-aalala siyang magiging totoong aso siya. Pagkatapos huminahon, sinabi niya, "Kalimutan mo na kung binubuli mo ako, bakit mo binubuli ang senior kong kapatid?" Nang hindi sumagot si Jingzi, nagpatuloy siya, "Sabihin mo sa akin kung paano mo binubuli ang aking nakatatandang kapatid na babae, at patatawarin kita." Nakuha kita. May tusong liwanag sa kanyang mga mata. Matagal nang kilala ni Su Xiaoxiao si Qiu Chenchen. Si Qiu Chenchen ay hindi lamang ang kanyang senior na kapatid, kundi pati na rin ang kanyang sinumpaang kapatid. Si Qiu Chenchen ay kumilos ng matulin, matapang, at napakamakisig. Kahit ang kapatid niya ay hindi siya kayang i-bully. Kaya si Qiu Chenchen ay palaging idolo ni Su Xiaoxiao. Narinig niya na ang kanyang idolo ay nabully, at siya ay napaka-curious, ngunit si Qiu Chenchen ay walang sinabi, kaya maaari lamang niyang tanungin si Jingzi. Natigilan si Jingzi. Akala niya noong una ay narito siya para makipaglaban kay Qiu Chenchen, ngunit bakit parang narito siya partikular na para magchismis? Hindi kita binubuli. Sinong nagsabi sa'yo na binubuli ko ang senior mo na kapatid? Ang aking senior na kapatid na babae mismo ang nagsabi. Nako, mali siguro ang narinig mo. Kapag nakita mo siya muli, maaari mo siyang tanungin kung nabuli ko siya. Sa kama, maraming beses na niyang binubuli si Qiu Chenchen. Sa kasalukuyang relasyon ng dalawa, hindi na siya kakausapin ni Qiu Chenchen. Kabanata 539 na Kabanata 540 Hindi ba negosyo lang ang pagsasanay? Ikalawang update. Wala sa mood si Jingzi na magsalita ng walang kaparirikan na may kaunting lolita. Kaya pagkatapos sabihin iyon, iniwan niya si Su Xiaoxiao na tulala at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Nilock niya ang pinto, humiga sa kama, at nagdesisyon na huwag buksan ang pinto sa iba. Taliwas sa inaasahan, hindi nagtagal pagkahiga ko, may kumatok sa pinto. Akala ni Jingzi ay si Su Xiaoxiao at hindi sumagot. "President Jing, tulog ka na ba?" Isang boses lalaki ang umalingaw sa labas, na tila isang utusan. "President Jing, may pag-uusapan sa iyo ang prinsesa. Mukhang tulog na ako." Matapos tumawag ng ilang beses nang walang sagot, may sinabi ang lalaki sa labas at umalis. "Hahayon pala gusto mo pa akong lokohin. Akala ko ito na ang katapusan, ngunit hindi ko inaasahan na si Su Xiaoxiao ay napakatyaga." Umalis sandali ang katulong at saka siya dumating. "Walang hiya, lumabas ka. Walang hiya, tulog ka na ba talaga? Walang hiya, senior sister, sasabihin ko lang na tulog siya." Si Jingzi, na nakahiga sa bangkay, ay agad na umupo. Dali-daling lumapit sa pinto at buksan ito. Sa oras na ito, si Qiu Chenchen, na nagpalit ng kanyang itim na damit na pang-training at nakasuot ng kulay crescent na cotton dress, ay nakatayo sa labas ng pinto, tahimik at maganda. Nang tumingin si Jingzi, nagkataon na tumingin din siya, at nagtama ang kanilang mga mata. Medyo proud siya. Itinaas ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, Qiu Chenchen lang ang nasa mata ni Jingzi. Para kay Su Xiaoxiao, hindi na niya ito pinansin. Sa mundo ng dalawang tao, ano ang ibig sabihin ng pagdaragdag ng bombilya? Ngunit ang bumbilya ay malinaw na walang ganitong kamalayan, at sinabing hindi nasisiyahan, hindi ba't sinabi mo na nakatulog ka? Sinong nagsabing nakatulog ako? Nanatili siyang tahimik, at talagang hindi sinabi na siya ay natulog. Dahil hindi ka natulog, bakit hindi ka nagsasalita? Akala ko may asong tumatahol sa labas, at natatakot akong magsalita. Galit na itinadya ka ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga paa, tumingin kay Qiu Chenchen, at nagreklamo, "Ate, tingnan mo, hindi ka lang niya binubuli, kundi binubuli din ako." Ahem. Si Qiu Chenchen ay umubo ng 2 beses at mahinang nagsabi, "Xiaoxiao, maaaring talagang takot siya sa mga aso, at hindi niya sinasadyang magkunwaring hindi naririnig." "Senior sister, ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Su Xiaoxiao at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang nakatatandang kapatid.
Pagkatapos ay bigla niyang naisip ang sinabi ni Jingzi at maingat na nagtanong, nga pala, senior sister, sinabi mo noon na binubuli ka niya. Xiao Xiao, mali siguro ang narinig mo. Hindi niya ako binubuli. Tsaka isa pa lang siyang 5th grade president. How dare he bully me? Kumurap si Qiu Chen at ngumiti. Sa oras na ito, si Su Xiaoxiao ay ganap na nalilito. Tumingin siya kay Jingzi at pagkatapos ay kay Qiu Chen, pakiramdam na may mali. Munting prinsesa, ano ang sinabi ko sa iyo? Malamang mali ang naalala mo. How dare I bully you? Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, hindi ko alam Chen, pumunta ang prinsesa upang makita ako, ano ang problema? Nang marinig niya ang Chen, ang puso ni Qiu Chen ay nasa kanyang lalamunan at hindi siya makapaniwala. Napakatapang niya. Nang marinig ang salitang, prinsesa, sa likod niya, nakahinga siya ng maluwag, ngunit palihim pa ring sumulyap kay Jingzi, at pagkatapos ay tumingin din ng seryoso. Nang umalis ka sa Tungchang ngayon, hindi pa natapos ni Senior Brother Zhu ang pag-aayos ng mga gawain na itinalaga ni Master, kaya hiniling sa akin ni Master na ipadala sa iyo ang manuscript na isinulat ni Senior Brother Zhu, dahil sa takot na maantala ang paggamit mo. Pagkasabi nun ay kinuha niya ang kamay niya sa dibdib niya. Kumuha siya ng papel at iniabot kay Jingzi. Ang papel na manuskrito ay naglalaman ng halimuyak ng katawan at temperatura ng katawan ni Qiu Chen. Saglit itong pinahid ni Jingzi sa kanyang kamay. Sinamantala ang pagkatulala ni Su Xiaoxiao, sadyang inilagay niya ito sa harap ng kanyang ilong upang maramdaman ito. Agad na namula ang mukha ni Qiu Chen, at natakot siya kay Su sa tabi niya. Napansin ni Xiaoxiao at muling pinandilatan si Jingzi. Nagkunwaring binuksan ni Jingzi ang manuskrito at binasa ito, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, Princess Chen, may ilang bahagi ng manuskrito na ito na hindi ko masyadong naiintindihan, at mayroon ding ilang detalye kung paano i-maximize ang publisidad ng manuskrito na ito bago ang paligsahan. Mayroon akong ilang mga ideya na tatalakayin kay Princess Chen. Okay, sabihin mo lang. Ito. Dahil napakaraming bagay ang nasasangkot, maaaring hindi ko ito matapos sa ilang sandali, at madilim sa labas upang makita. Xing, bakit hindi tayo pumasok sa bahay at mag-usap sa ilalim ng lampara? Okay. Sa harap ni Su Xiaoxiao, seryosong kumilos ang dalawa, na medyo mahirap. Kaya binuksan ni Jingzi ang pinto at pinapasok si Qiu Chen. Gustong sumunod ni Su Xiaoxiao, ngunit hinarang siya ni Jingzi. Munting prinsesa, ang tinalakay ko kay Prinsesa Chen ay puro negosyo, ngunit hindi mo ito maintindihan. Matagal at nakakabagot. Sa tingin ko dapat kang bumalik at magpahinga muna. Hindi ako aalis, baka sakaling ay bully mo ulit si senior sister. Ano ang dapat kong gawin? Maingat na tanong ni Su Xiaoxiao. Napakaranggal ng katayuan ni Prinsesa Chen, at ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay hindi mababa. Hindi ako nang ahas na ay bully siya kahit na mayroon akong lakas ng loob na gawin iyon. Parehong marangal ang status ko, hindi mo ba siya binubuli? Kinurot ni Su Xiaoxiao ang kanyang baywang pero, Xiaoxiao, tama siya, paano ako mabubuli niya? Gabi na. Kapag late ka na bumalik, mamaya mag-aalala na naman ang adoptive father mo. May pinadala ako para hanapin ka. Matapos paalisan si Su Xiaoxiao, natural na alam ni Qiu Chen na walang magandang intensyon si Jingzi, ngunit ayaw din niya si Su Xiaoxiao sa kanyang puso. Kaya pagkasabi nito ay namula ang mukha niya. Okay. Kakaiba ang naramdaman sa kanilang dalawa, ngunit walang bakas. At saka, gusto talaga nilang pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Nawalan ng interes si Su Xiaoxiao at umalis pagkatapos magsalita. Prinsesa Chen, mangyaring pumasok. Si Jingzi ay gumawa ng isang kilos ng paanyaya, inilibot ni Qiu Chen ang kanyang mga mata sa kanya, at pagkatapos ay pumasok. Pinagmasdan ni Jingzi si Qiu Chen na pumipihit ng kanyang baywang, nilock ang pinto, at niyakap si Qiu Chen mula sa likod. Bulalas ni Qiu Chen, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig, hayaan siyang dalhin siya sa loob ng silid, at inihagis siya sa kama. Hindi ba negosyo ang tinutukoy mo? Umupo si Qiu Chen mula sa kama, hinayla ang kanyang nakakalat na itim na buhok, at nagtanong sa malalim na boses. Hindi ba negosyo lang ang pagsasanay ng martial arts? Pagkatapos magsalita ni Jingzi, sinunggaban na niya ito. Makalipas ang mahabang panahon, naghiwalay ang mga labi. Huminga ng malalim si Qiu Chen at marahang tinapik ang dibdib ni Jingzi. Sabi nila ako ang prinsesa at hindi kita ibubuli. Hoy, sinong nagsabi sa'yong murahin mo ako bilang isang maliit na presidente? Gustong tumanggi ni Qiu Chen ngunit inaasahan na niya ito nang dalhin niya si Su Xiaoxiao. May mangyayari pagdating ng panahon, kaya masaya talaga siya sa puso niya. Ngunit kasunod ng mga susunod na aksyon ni Jingzi, si Qiu Chen ay natakot, at ang kanyang boses ay may bakas ng pagiyak. Anong ginagawa mo? Hindi ba pwedeng maging mas malumanay ka? Sino ang nagtanong sa iyo na magtanggal ng damit ng iba? Tumigil ka na, tapos mo na silang punitan, paano ako lalabas mamaya? Huminto si Jingzi at medyo nanlumo, mukhang maganda ang damit na suot mo, ngunit hindi ko ito matanggal. Tanggalin mo kung hindi mo alam kung paano tanggalin. Tinulak siya ni Qiu Chen palayo at binigyan siya ng blangkong tingin.
Panoorin mo, ako mismo ang gagawa. Kabanata 540 Senior Sister P. Yangtze, ikatlong update. Makalipas ang kalahating oras. Si Qiu Chen ay tamad na nakapatong sa mga braso ni Jingzi, gumuhit ng mga bilog sa malakas na dibdib ni Jingzi gamit ang kanyang mga payat na daliri. Tinapik ni Jingzi ang matambok na katawan ni Qiu Chen at gumawa ng malutong na tunog, na nagpaikot ng kanyang mga mata, ngunit si Jingzi ay kontento at nasiyahan dito. Kamusta na? Alam mo ba kung gaano siya kalakas sa pagkakataong ito? Tinapik ni Qiu Chen ang kanyang dibdib gamit ang kanyang daliri at bahagyang umungo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at kasiyahan. Marahan niyang itinulak ang kanyang ulo sa mga bisig ni Jingzi, ayaw gumalaw. Tumingin si Jingzi sa kanyang malagkit na tingin at nakaramdam ng kaunting cute, kaya nagtanong siya, hindi ka ba natatakot na may lumapit sa iyo? Hindi man lang tumangala si Qiu Chen, umiling at sinabing, sino sa mansyon ni Prinsipe Jin ang mag-aalaga sa akin? Si Xiao Xiao ang tunay na prinsesa, peke lang ako. Walang magtatanong sa akin kung kailan ako darating o aalis, at lagi akong lumilipad, kaya walang nakakaalam. Huwag kang matakot. To put it bluntly, mas gustong magkatuluyan ng mga babae kesa sa mga lalaki kapag kakatatag pa lang nila ng isang relasyon. Si Jingzi ay matagal pa lamang nawala, at ang mga iniisip ni Qiu Chen ay kumakalat na parang isang ilog. Talagang sinagot niya ang pangungusap, ang mga babae ay gawa sa tubig. Nang matapos isulat ni Zhu Dianhui ang manuskrito sa umaga, napagtanto niyang umalis na si Jingzi, at nagalit siya. Hindi siya seryoso, at gusto niyang pumunta sa pinuno ng Qingyang para magreklamo, ngunit napaatras siya. Kaya nagboluntaryo siya, sinabing pupunta siya sa mansyon ni Prince Jin para direktang ibigay ang manuskrito kay Jingzi. Sa katunayan, gusto lang niyang makita si Jingzi ng isang beses pa. Inaasahan din ng pinuno ng Qingyang na ang martial arts tournament ay maipapatupad sa lalong madaling panahon, ngunit si Qiu Chen ay ang adopted daughter ni King Jin, kaya hinayaan niya itong pumunta nang hindi masyadong nag-iisip. Matapos marinig ito, tinapik ni Jingzi si Qiu Chen at nakangiting sinabi, kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, hindi ko na kailangang tapusin ang labanan ng ganoon kabilis. Mabilis ba ito? Tumitig si Qiu Chen na may malalaking mata. Halika, subukan mo ulit at malalaman mo. Mabilis na ikinaway ni Qiu Chen ang kanyang mga kamay at humingi ng awa. Ngayon ay gumaan na ang kanyang pakiramdam na makita pa lang si Jingzi. Tungkol naman sa kama, hindi ito ang pinakagusto niya. At saka, minsan sa umaga, ngayon muli, paano niya ito natitiis? Kumapit siya sa mga bisig ni Jingzi at nag-isip sandali bago sinabing, bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa manuskrito na ito? Hindi ko masasagot ang mga tanong nila kapag bumalik ka. Kinuha ni Jingzi ang manuskrito at binasa ito. Ang hindi inaasahan ay talagang magaling sumulat si Zhu Dianwen, isang martial artist, na nakakamangha. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Qiu Chen, nag-practice ng kaligrapya si Senior Brother Zhu bago siya pumasok sa palasyo, at medyo nagtagumpay siya. Marami sa mga bagay sa ating palasyo ang isinulat para sa kanya. Napakunot ng noo si Jingzi, sumunod ka sa akin, ang isinulat ko ay mas masahol pa kaysa sa isinulat ko. Napangiti si Qiu Chen at hindi niya inakala na nagmalabis siya, dahil sa kanyang puso, ang kanyang mga tauhan ay palaging mahusay, kahit sino pa sila. Kaya ipinahayag ni Jingzi ang kanyang mga saloobin, nagplano siyang magpadala ng kopya ng manuskrito na ito pabalik sa Jingzhou sa pamamagitan ng mga lumilipad na kalapati para ilathala sa mga pahayagan upang malaman ng mga taga-Jingzhou ang mga tuntunin ng paligsahan. Kasabay nito, binalak din niyang direktang hilingin sa pinuno ng Qingyang na maghanap ng taong mag-iimprenta ng daan-daan o kahit libu-libong kopya, at ipamahagi ang mga ito sa pangalan ng isang pahayagan sa kanlurang Jingxi at nakapaligid na Roshao upang palawakin ang impluwensya nito. Hindi na niya kailangang isipin pa, alam niyang tiyak na papayag ang pinuno ng Qingyang. Paano niya pakakawalan ng magandang pagkakataon? Nakinig si Qiu Chen, kung ipapadala mo ang isang ito, kailangan mong magsulat ng isa pa, tama ba? Ngumiti si Jingzi at tumango, napakahusay ni Zhu Dianwen sa pagsusulat, pagkatapos ay hayaan siyang magsulat nito. Ito lang, isusulat niya. Sa mahabang panahon. Kung ganun kailangan kong hilingin sa kanya na mag-overtime ngayong gabi, hahaha. Sinong nagsabi sa kanya na magsalita ng masama tungkol sa akin sa harap ng aking babae? Nang marinig kong ilarawan niya ang kanyang sarili bilang, babae ko, nakaramdam ako ng galit. Ang puso ni Chen ay parang kasing tamis ng pulot. Matapos makipagkamay kay Jingzi saglit, si Qiu Chen ay handa nang bumangon, magbihis at umalis. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang ibalik ang balita, at maghay-hinala ang mga tao kung huli na ang lahat. Nag-aatubili na tumingin si Jingzi sa kanyang damit, at sabay na nagtanong, Chen, alam mo ba, mayroon bang anumang bagay sa Kunlun Mirror na karapat-dapat sa aking sorpresa? Narinig din ni Qiu Chen ang sinabi ni Pei Chunjing kagabi, ngunit umiling pa rin siya. Pagkatapos, pinanood siya ni Jingzi na umalis. Kinaumagahan, lumabas si Jingzi pagkatapos kumain. Tungkol sa kung pupunta muna sa Kunlun Mirror o Waxian Pavilion, pinili ni Jingzi ang Kunlun Mirror nang walang pag-aalinlangan.
Bukod sa sorpresa na nakapagpa-curious sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay gusto niyang bigyan ng lakas ng loob si Muchinren. Huwag mong isipin na maaari mo akong i-blackmail sa pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa akin na makita ang may-ari ng hardin. Ang Kunlun Mirror ay hindi matatagpuan sa tabi ng Qingdian Gate tulad ng Waxian Pavilion, ngunit nakahiwalay sa silangan ng Jingxi City, sa isang independent courtyard din. Sa oras na ito, maraming mga disipulo ng Kunlun Mirror na nakasuot ng navy blue na uniforme sa pagsasanay ay nakatayo sa labas ng pinto na nakatingin sa paligid. Bahagyang tumanggaw si Jingzi, na may pagmamalaki sa kanyang puso, sa pangalan ng tao at sa anino ng puno, tila marami pa rin siyang mukha. Lumapit siya at nakangiting sinabi, "Excuse me, please wait." Flattered talaga ako. Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa kanya na para siyang tanga. Ang mga mata ng mga lalaking alagad ay puno ng paninibugho at paghamak. Nakita ito ng ilang babaeng disipulo. Medyo lasing na siya, ngunit matapos matuklasan na hindi siya marunong ng martial arts, lahat sila ay umiling. May tandang pananong si Jingzi, hindi kaya nila alam na ako iyon. Ako si Jingzi, ang presidente ng The Newspaper. Inimbitahan ako ni Master K. Jing para interviewin si Kunlun Mirror. Oh, ikaw ang presidente Jing na iyon. Sa oras na ito, isang alagad ang lumabas sa karamihan at sinabing casual, kung gayon, ihahatid na kita sa may-ari ng salamin. Habang pinapasok niya siya sa loob, walang lakas ng loob si Jingzi na magtanong ng walang kaparerekan tulad ng, hindi mo ako hinihintay, dahil nakikita ng sinumang may anumang utak na naghihintay sila. May iba na. Kaya't nakangiti siyang nagtanong, siguro kung naghihintay ang iyong sekta sa labas ng pinto, mayroon bang mahalagang darating? Oh, dadating na ang senior sister natin ngayon, kaya naghihintay tayong lahat sa labas para saluhin ang senior sister. Senior ate. Jingzi nagliwanag ang kanyang mga mata, ngunit ang kaakit-akit na painoxia. Itinaas ng disipulo ang kanyang ulo at mukhang ipinagmamalaki, eksakto. Ang aming nakatatandang kapatid na babae ay nagsasagawa ng isang misyon sa labas, at pagkatapos niyang tapusin ang kanyang trabaho, siya ay lumapit lamang upang lumahok sa kompetisyon sa martial arts, at handang manalo muli una. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa, na parabang si Pei Yangxi ay may buff ng, tiyak na nanalo sa unang lugar, sa sandaling siya ay lumitaw sa entablado. Napakadakila. Dahil dito ay lalo pang na-curious si Jingzi tungkol sa, Yunjing Shuangjiao, na hindi pa niya nakilala. Ang isa sa mga Shuangjiao ay ang kanyang ikatlong kapatid na babae na si Qingqiu. Siya ay kamangha-mangha sa parehong kagandahan at martial arts. Ang Pei Yangxi na ito ay malamang na pareho. Hindi masama. Dinala siya ng alagad sa bulwagan, nagbigay ng babala, at pagkatapos ay umatras. Tila mas mahalaga ang paghihintay sa kanilang nakatatandang kapatid kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Sa oras na ito, si Pei Chunjing ay nakaupo sa pangunahing upuan ng bulwagan, at nakita si Jing Zihi na pumasok at nagkunwaring galit, President Jing, tila hindi mo pinapansin ang ating Kunlun Mirror. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.